Our Heavenly Father, who loves us. You are holy and merciful, our Heavenly Father, who saved us. So thank you so much. Banal na at mahabagin naming Amang Diyos na nasa langit, salamat po at iniligtas mo kami. We know when we were born, we were miserable sinner before you, who were supposed to go to eternal hell because of our sin. But Lord, you shed precious blood and died on the cross and forgave our sin forever. So thank you. Nalalaman namin na kami, mga miserable pong mga makasalanan, na marapat na mapunta dun sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Subalit ikaw, Panginoon, nagdana ka ng mahalagang dugo, namatay doon sa cross upang kami maligtas ng magpakailanman. So we also want to love the Lord who saved us with everything we have. Kaya anuman ang mayroon kami ngayon, nais naming ibigay ng may pagmamahal, kagaya ng pagmamahal mo sa amin. Although our faith is still lack, but we want to learn more and more your love and your word of God in order to grow up our faith. Kahit na po maraming kakulangan sa amin, nais namin pag-aralan ng iyong salita na may pagmamahal. If there are some brothers and sisters who cannot join the Sunday service today, although we don't know the reason why, but you know well, so please lead them, guide them, protect them from various reasons and from devil temptation, so that they able to dwell in the church continuously. May mga kapatid man kami na wala ngayon, ikaw po ang nakakaalam kung ano po ang higit na pinagdadaanan nila sa kanilang buhay. Kaya ingatan, protektahan at gabayan mo po sila na sa hanggang sa makapanumbalik po muli sila. Today we are going to learn Matthew chapter 14. The title is Working on the Sea. So please help us understanding and your wisdom in order well. Ngayon po ay aming pag-aaralan sa Mateo Kapitulo 14, ang paglakad sa ibabaw ng dagat. Kaya tulungan mo po kami na mas maintindihan namin ito, nawa ang iyong karunungan po ang manguna at maipaunawa sa amin. We pray in the name of the just Christ. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Let's open the Bible. Matthew chapter 14. Buksan po natin sa ating mga Biblia, Mateo Kapitulo 14. Last time we learned over Matthew chapter 13. Noong nakaraan na pag-aralan natin ang Mateo Kapitulo 13. And this time Matthew chapter 14 verse 22 hanggang 33. Ngayon ay pag-aaralan natin mula versikulo 22 hanggang 33 ng Mateo Kapitulo 14. Matthew chapter 14 verse 22 hanggang 33. Mateo Kapitulo 14 versikulo 22 hanggang 33. Although this is a very long sentence, but brothers, sisters, basahin po natin ng sabay-sabay with one sound. Iisang boses lamang po. Basahin natin mga kapatid. 3, 2, 1. Pagkatapos ay pinasakay niya kaagad ang kanyang mga alagad sa bangka at pinaunan niya sa kabilang ibayo habang pinapauwi niya ang maraming tao. Pagkatapos niyang pauwiin ang maraming tao, ay umakyat siyang mag-isa sa bundok upang manalangin. Pagsapit ng gabi, siya'y naroong nag-iisa. Ngunit ang bangka ng mga sandaling iyon ay malayong malayo na sa dalampasigan, na hinahampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa kanila ang hangin. Nang madaling araw na, ay lumapit siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita ng mga alagad na siya ay lumalakad sa ibabaw ng dagat, nasindak sila na nagsasabi, "Multo!" Nagsigawan sila sa takot. Ngunit nagsalita kaagad sa kanila si Jesus na nagsasabi, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito. Huwag kayong matakot." Sumagot sa kanya si Pedro at Panginoon, kung ikaw iyan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. Sinabi niya, "Halika." Kaya't bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, natakot siya at nang siya'y papalubog na, ay sumigaw siya, "Panginoon, iligtas mo ako."
Inabot kaagad ni Jesus ang kamay niya at hinawakan siya na sinasabi sa kanya, "O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan?" Nang makasakay na sila sa bangka, ay huminto na ang hangin. Sinamba siya ng mga nasa bangka na nagsasabi, "Tunay na ikaw ang anak ng Diyos." Quezon City Church, dear brothers and sisters, in our Christian life, all brothers and sisters, we meet many kind of storms. Mga brothers and sisters, sa ating pong buhay, habang nabubuhay tayo, ay iba't iba po yung bagyo na dumadating o nakakatagpo natin sa ating buhay. In our Christian life, many kind of storms means storms in the family, storms in the finance, and storms in ministry, and storms in health. Maraming mga bagyo, maring bagyo sa pamilya, bagyo sa pinansyal na problema, bagyo sa ministeryo o maging sa kalusugan man. Matthew chapter 14. That time, disciples also faced such a situation. Sa Mateo Kapitulo 14, nakatagpo po nila yung ganitong klase ng sitwasyon. A night sea and strong wind and rocking boat. Kaya yung This malakas kind of storms. Kaya kagaya ng mga bagyo na ito, yung bagyo sa dagat, sa gitna ng gabi, mayroong malakas na bagyo at mga pag-alon. Important point is, that time then, Jesus worked on water and came to disciples. That time. Ang importante dito ay si Jesus. Siya'y lumakad sa ibabaw ng tubig at pumunta sa mga alagad. So, do you know, brothers and sisters, the Lord who saves us to come to us not after the storm stops, but in the middle of the storm. Kaya mga kapatid, dapat niyo po itong malaman na ang Panginoon ay lumapit sa atin, hindi po doon sa kung saan ang bagyo ay huminto, kundi doon sa kalagitnaan ng bagyo. The super typhoon is coming here. May malakas na bagyong parating. So, after stop the storm, Jesus Christ will not come. But when storm is coming, that time Jesus Christ come to us to help us and protect us. Hindi darating ang Panginoong Jesus pagkatapos ng bagyo, kundi doon sa kalagitnaan ng bagyo, kung saan malakas ng bagyo, darating siya sa atin. So, look, verse 27. Tingnan niyo po sa verse 27. Actually, Psalm chapter 46, do not open. Huwag niyo na buksan. Psalm chapter 46 said, God is our refuge and in strength. So, a very present help in trouble, Bible says. Kaya sabi ng mga awit, Kapitulo 46, versikulo 1, ang Diyos ang aking kanlungan at ang aking kalakasan. Siya po yung makakatulong sa gitna ng kaguluhan. So, look verse 27. Kaya tingnan nyo yung versikulo 27. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit nagsalita kaagad sa kanila si Jesus na nagsasabi, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito, huwag kayong matakot." So that when Jesus came to disciple in the middle of a storm that time, Jesus Christ said to them, "Take it easy. It is, I do not be afraid." Kaya nung sa kalagitnaan ng mga unos o bagyo, lumapit si Jesus. Sabi niya, "Huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob." When we face difficult situation and trials, all the time, Bible tells us not to be afraid under any circumstance, like Kaya a storm. sa kabila ng mga pag-aalala, kahirapan, ay hindi po tayo sinasabihan ng Panginoong Jesus na matakot. So as you know, the sport typing is come to Philippines now, immediately. But because your faith is grow up, that's why almost of Quezon Church brethren, they attend Quezon Church. Dahil nga po, ang mga kapatid natin dito sa Quezon City Church, lumalago na ang pananampalataya, kaya kahit nabalitan nila na mayroong malakas na bagyong paparating, halos lahat po ay narito. Because your faith is very strong. Dahil ba, malakas ba ang inyong pananampalataya? Do you think so? Sa palagay nyo ba, ganun?
That's why you attend the Quezon Church today, Kaya instead of afraid of the circumstance. Kaya dumalo kayo ngayon sa Quezon City Church sa halip na mag-alala. So today we are going to think about the word. Matthew chapter 14. Today the title Jesus working on the sea. Kaya po ang title ng ating sermon po ay Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. There are 4 spiritual meaning of working on the sea. Kaya may 4 na espiritual na kahulugan sa paglakad sa ibabaw ng dagat, tubig. Yeah. So we think about 4 spiritual meaning about the working on the sea. Kaya tingnan one natin by yung one. 4 na kahulugan o ibig sabihin sa espiritual ng paglakad sa ibabaw ng tubig. First, among 4, now working on the sea means the power of the Lord to make the impossible possible. Ang una, ang paglakad sa ibabaw ng tubig ni Jesus ay ang kahulugan, ang kapangyarihan ng Panginoon na ang imposible ay gawin niyang posible. Actually, events of Jesus working on the sea show God's power beyond the human understanding and nature law. Kaya yung pangyayari na lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig ay ang ibig sabihin nito ay yung hindi abot na pangunawa at kakayahan ng tao ang ipinapakita. So, Jeremiah chapter 32, the Bible says, I am the Lord, is there anything too hard for me? Jeremias 32, versikulo 27, Ako ang Panginoon, mayroon bang mahirap para sa akin? In Luke chapter 1, Bible says, nothing is impossible with God. Lucas 1:37, walang imposible sa kanino po? Sa Diyos. And Bible says, Mark chapter 10, with God, all things are possible. Marcos 10:27, sa Diyos, lahat ng bagay ay maaaring mangyari. That's why, brothers, sisters, important point is that the Lord does not remove our all problems, but He lures over our all problems. Kaya ito po yung mahalagang key point na dapat natin tandaan mga kapatid. Ang Panginoon, hindi niya inaalis ang ating problema, kundi siya yung nangunguna, namumuno sa ating problema. The Lord, Jesus, God, who you love, instead of remove your problems, God will rule over our all problems, so that we have to only rely on God day by day. Sa halip na alisin ng Panginoon, hindi niya gagawin yun, kundi pangungunahan niya, siya yung mangunguna upang gabayan ka dun sa problemang iyon, nang sa gayon ikaw ay umasa, magtiwala sa Panginoon. So like today, when we face difficult situation and trials and problems, instead of solve yourself, come to Quezon Church and rely on God and listen to the Word of God. Kaya kapag may dinadanas ka na problema, sitwasyon sa buhay mo, kaya wag mong solusyonan to sa pamamagitan mo, kundi pumunta ka sa Quezon City Church at umasa ka, magtiwala sa Diyos. Tama po ba? Tama ho ba? And second means, the working on the Word means the focus of faith. Ikalawa, yung nakahulugan ng paglakad sa ibabaw ng tubig ay yung magtuon sa pananampalataya. Here, Peter worked on the water and sea, and when he looked at the Lord, but fell down when he looked at the wind. Kaya si Pedro, nagawa niya makalakad sa ibabaw ng tubig nung nakatuon siya sa Panginoon. Pero siya ay lumubog nung siya'y tumingin na sa malakas na hangin. You understand? Naintindihan niyo? It's focusing. So when Peter saw Jesus Christ, he can work under the sea, but when he see the wind, typical strange striders, immediately fall down the water. Kaya nung nakikita, pinagmamasdan niya si Jesus, nagawa niya makalakad sa ibabaw ng tubig, pero nung nakita niya na yung sitwasyon, yung malakas na hangin, na lumubog po siya sa tubig. That's why in our Christian life, all the time we have to focus. We have to see the Jesus Christ who saved us. Kaya sa ating Christian life, sa lahat ng nalalabi ng ating buhay, nakatuon lamang sa Panginoong Jesus. So, when you stand, when you face any kind of difficult situation,
you have to think, what should we hold on to? The word of the Lord or the circumstance? Kapag kayo ay nahaharap sa mga kahirapan, mga sitwasyon, kailangan ano? Ano yung aking pangahawakan? Yung bang salita ng Diyos o yung mahirap na sitwasyon? You understand? Naintindihan niyo po ba? So, Matthew chapter 14, Mateo Kapitulo 14, verse 30. versikulo 30. When Peter sees the wind and runs away in fear. Kaya po, nung nakita niya yung hangin, malakas na hangin, siya ay natakot. Matthew chapter 14, verse 30, brothers and sisters, let us read together. 3, 2, 1. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, natakot siya. At nang siya'y papalubog na, ay sumigaw siya, Panginoon, iligtas mo ako. Likewise, we also cannot continually to work on the sea with the feet because of this kind of circumstance and the wind of the world. Minsan, bilang isang mga Kristiyano, ay hindi natin napagpapatuloy na lumakad sa ibabaw ng tubig. Dahil nga sa ang ating pananampalataya ay nadadala ng mga pag-aalala, kagaya po ng mga hangin o malakas na hampas ng hangin sa mundong ito. You know Abraham. Kilala mo si Abraham. Abraham also, when he worked to go to the Canaan, that time many kind of circumstance, the storm, they attacked the Abraham. Kaya si Abraham, habang patungo siya dun sa Kanaan, ay maraming mga pag-aalala o problema na kanyang dinanas po. But by faith, he overcome everything. Pero yung mga bagay na yun, sa pananampalataya ay nalampasan niya. As we know, King David also, although he loves the Lord so much, but a wind blew in him called Bathsheba. Kaya kahit na si David ay mahal na mahal niya ang Panginoon, pero merong isang hampas ng hangin sa kanya na dumating, at ito yun, si Bathsheba. You understand? Naintindihan niyo po. Because of Bathsheba, she tempted King David. That's why she fall down. Dahil kay Bathsheba, natukso. Ito yung tumukso kay David, kaya siya ay bumagsak. Even Jesus Christ, also a wind blew on Jesus Christ, called the temptation of the devil. Maging ang ating Panginoong Jesus, siya po ay mayroon ding tukso na naranasan mula sa dyablo. So now, what kind of wind, storms, now they attacked your Christian life? Ngayon, kayo naman po. Ano pong hangin, bagyo, unos ang umaatake sa inyo? Because of devil temptation and Dahil ba sa- trials and difficult situation, when they kind of storm attack you, we must see the Jesus Christ. Kaya, tukso ng dyablo, ano ho ba? Mga pag-uusig, kagaya ho ba ng mga mahirap na sitwasyon, ito bang mga bagyo na itong umaatake sa inyo? You Apo, understand? naiintindihan niyo po Like ba? today. Kagaya ngayon. And look, verse 30. Verse 30, tingnan po muli natin. 30. But when Peter saw the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out and saying, Lord, save me. Let us read together. 3, 2, 1. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, natakot siya, at nang siya'y papalubog na ay sumigaw siya, Panginoon, iligtas mo ako. Because of wind, when he sees the circumstance, he was afraid. That's why he fall down. When he fall down Christian life, when we fall down Christian life, that time, important, in advance, we have to do first, cry out to Lord God. Kaya, kagaya ni Pedro, nung nakita niya yung mga alalahanin, lumubog siya. Kagaya natin sa ating Christian life. Una, kapag nakakita tayo o naharap tayo sa mga ganitong pag-aalala, una muna, humingi o tumulong o humingi ng tulong sa Diyos. You understand? Naintindihan niyo po? Peter, when he fall down the water, that time he cried out, and immediately he cried to Jesus Christ, and Lord, save me. Nung nalaman ni Pedro na siya'y papalubog na, ano po ang agad na ginawa niya? Sumigaw po siya at humingi
ng tulong sa Panginoon. Iligtas mo ako. Save me. Iligtas mo ako. Because we are not perfect. Dahil hindi tayo mga perpekto. Like Peter, we can fall down every time. Kaya gaya ni Pedro, maaari tayong bumagsak anumang oras. That time, instead of hide before God, instead of hide our sin, instead of run away and separate from the church, when we fall down, we have to do first, cry out to Jesus Kaya Christ. sa halip na Save me, help me. Kaya sa halip na pagtakpan ng kasalanan, lumayo, umalis sa church, sa halip na gano'n na tayo bumagsak, ay gawin po natin, sumigaw sa Panginoon, humingi ng tulong na, iligtas mo ako. This is the unbeliever's nature to live in the sea world. Kaya ito yung nature o likas ng pagiging mga hindi mananampalataya na sila ay normal na namumuhay sa mundong ito kagaya ng dagat. Unbelievers, not that be saved people's nature, they enjoy the worldly things. Yung mga hindi mananampalataya, masaya sila, nag-e-enjoy sila sa sanlibutan. But although we sometimes commit sin, although sometimes when we fall down because of our sin, that time truly born again Christian is not one who just enjoy the world continuously. Kaya minsan po, kahit ang mga born again Christian, bumagsak man sila, pero ang isang tunay na ligtas ay hindi niya po magagawa na magpatuloy doon sa natiisin ang pagkakasala. Can you catch my point? Naiintindihan niyo po ba? King David also. Because of woman, she adultery commits sin. Maging si David. Dahil nga po sa babae, kaya nagawa niya ang kasalanang pangangalo niya. But King David also, he repent. He is committing, Pero, and then he cry out to the Lord, God, save me. That's why he totally recovered his Christian life. Kaya- Because the real Christian mind and nature, this is. Kaya nga po si Haring David, bagamat siya ay nagbumagsak, nagawa niya pong magsisi. Matapos nung siya ay nagsisi po sa Diyos, siya ay sumigaw, humingi ng tulong, kaya po lubos na nakapanumbalik siya. Bakit po? Dahil nga siya ay tunay at meron siyang likas. So if you noted your Christian life something problem, becoming dark, instead of hide your sin before God, we must cry out to the Lord God, please save me and restore my Christian life. Kaya kung napapansin mo na dumidilim na ang iyong Christian life, ang gawin mo ay humingi ka ng tulong sa Diyos. Sumigaw ka sa Diyos na iligtas mo ako, Panginoon. It's very important for your Christian Kaya life. ito'y napaka-importante sa iyong Christian life. Please bookmark here. Lagyan And po ninyo ng tanda. another Bible says, Hebrew chapter 12. Tandaan niyo po itong Mateo and then punta po tayo sa Hebreo. Hebrew chapter 12, verse 2. Sa Hebreo Kapitulo 12, versikulo 2. Hebrew chapter 12, verse 2. Hebreo Kapitulo 12, versikulo 2. Brother, sister, let us read together. 3, 2, 1. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay niya sa harapan, ay tiniis niya ang krus. Hindi nalintana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. When we fall down, when our Christian life fall down and fail and commit sin that time, let us fix Kaya po, our eyes on Jesus. kaya po kapag tayo bumagsak, kaya may kabiguan man, may kasalanan man, kapag ganoon po ang nangyayari sa atin, ang gawin natin, pagmasdan po natin ang Panginoong Hesus. So what kind of things do you want to see? Ano bang mga bagay ang gusto nyong makita? You know, what we see decides our faith. Alam nyo ba, kung ano ang inyong nakikita, ito ang nagpapasya ng inyong pananampalataya. If you see the circumstance, you shake your Christian life. Kapag ka ang nakikita mo, yung mga alalahanin, ito, masishake ang iyong Christian life. If you see the people, you got disappointed. Kapag nakikita mo ang tao, madidismaya ka lang. If you rely on the worldly friend and boyfriend, girlfriend, sooner or later, because of them,
you may disappoint them, your Christian life became collapsed. Kaya babagsak ka sa iyong Christian life kapag ang umaasa ka sa mga makamundo mong kaibigan, sa boyfriend, girlfriend, kasi madidismaya ka lang. And you get disappointed even if you see yourself. Kasi maging ang sarili mo, kapag tiningnan mo, madidismaya ka. If you see yourself, you lose the heart. But if you see Jesus Christ, you get faith. Kapag nakita mo ang iyong sarili, mawawalan ka lang ng pag-asa. Pero kapag nakita mo si Yesu Kristo, ay magkakaroon ka ng pananampalataya. You understand? Naintindihan niyo po? So important is the working. The working on the sea means the progress of faith. Kaya ang paglakad sa ibabaw ng tubig, ito po ay yung pagtuon sa pananampalataya. And then third, Ikatlo, the working on the sea means one step of obedience. kaya isa pa sa paglakad sa ibabaw ng tubig ay yung isang hakbang sa pagsunod. Working on the sea means one step Kaya of yung obedience. paglakad sa ibabaw ng tubig, ito yung isang hakbang sa pagsunod. The miracle of Peter working on the water happened after one step of obedience. Kaya ang himala nung panahon ni Pedro, nung siya'y lumakad sa ibabaw ng tubig, ay dahil sumunod agad siya. May isang paghakbang siya ng sunod. Actually, human cannot work on the sea. Bilang tao, hindi po niya kayang lumakad sa ibabaw ng tubig. But important point is, when the Lord said to Peter, come, he started the first step of obedience. Kaya, ito ang importante. Nung sinabi ng Panginoon kay Pedro, lumapit ka, halika. At yun ay unang hakbang sa pagsunod. Actually, I think so. All Quezon Church brothers and sisters, most of brothers and sisters, they know how to do about good Christian life. Marami sa ating mga brothers and sisters dito ay alam kung papaano ang pagsunod o sa Christian. Actually, Quezon Church brothers and sisters, I think so. Most of them, they have good faith. But problem is, although you have good faith, you know well how to do, but you don't want to do. Kahit na mayroon kang maayos na pananampalataya, alam mo kung paano mo gagawin, alam mo ang gagawin, pero hindi mo alam, hindi mo nagagawa. Can you understand what I'm saying? Naintindihan niyo po? Like Santiago chapter 2, verse 17. Sa Santiago, chapter 2, verse 17, Hey, do not offend. Santiago chapter 2, verse 17 said, the faith without works is dead. kaya, Bible says. kaya't ang pananampalataya na walang gawa ay patay. And John chapter 2, verse 5 also, John chapter 2 said, Bible said, do whatever he tell you. Kaya gawin mo kung ano ang sinasabi niya. And Deuteronomy chapter 28, the Bible says, if you obey, all blessing will come to you. Sabi ng Deuteronomy chapter 28, kung ikaw ay susunod, may pagpapala. Most of born-again Christians, they want to receive God's blessing, but why do we have to think the reason why we cannot receive God's blessing day by day? Because of disobedience. Marami sa atin ang iniisip, paano makakatanggap ng pagpapala. Pero hindi nga ito natatanggap dahil po sa hindi pagsunod o pagsuway. Okay, Deuteronomy chapter 28. Tingnan po natin, Deuteronomy chapter 28, verse 2. Deuteronomy chapter 28, verse 2. Deuteronomy chapter 28, verse 2. Deuteronomy 28, versikulo 2. This passage is very important for us. Kaya napakahalaga po ng verse na ito para sa atin. If we want to receive God's bless, you do first obedience. Kung gusto niyo po na matanggap ang pagpapala ng Diyos, ay pagsunod muna. Let us read together, verse 2. 3, 2, 1. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. If you obey, all blessing will come to you. Kung ikaw ay susunod,
Kung ikaw ay susunod, lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo. Because you didn't obey God's commandment day by day. That's why your life still big problem. Has big problem. Dahil nga araw-araw ay hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos, kaya araw-araw din ay meron kang problema. Actually, in our Christian life, actually we want to see God's miracle day by day. Kaya sa ating Christian life, araw-araw, nais natin na makita ang himala ng Diyos. But the reason why we cannot see God's miracle day by day in our Christian life, do you know the reason why? Alam niyo ang dahilan bakit hindi natin makita yung himala ng Diyos araw-araw sa ating Christian life? God's miracles happened after obedience. Yung himala, nangyayari ito matapos ng ating pagsunod. Actually, we want to see day by day, every day, God's miracle. Sa totoo lang, gusto po nating makita, matunghayan yung himala ng Diyos God's araw-araw. miracles. We want to see every day. Gusto nating makita yung mga himala ng Diyos araw-araw In order to grow our faith. para lumago tayo sa ating pananampalataya. But in order to see God's miracle, first, Pero upang makita ang himala ng Diyos, una, we have to faith. kailangan ng pananampalataya. Although we have faith, do you have faith? May pananampalataya ho ba kayo? Yes, we have faith. Meron tayong pananampalataya. Do you believe God? Naniniwala ba kayo sa Diyos? Yes, we believe God. Oo, naniniwala so tayo sa much. Diyos. Lubos ang paniniwala natin sa Diyos. But why we cannot see miracle? Pero bakit hindi natin makita itong mga himala? Miracle, faith plus Dahil itong himala nangyayari sa pananampalataya kasama ng pagsunod. not only believe. Hindi lang yung maniwala. Actually, born-again Christian, most of them, they have faith. And they say, I have faith. Kaya marami sa mga Kristiyano sinasabi nila, nananampalataya ako, naniniwala ako. I believe God. Naniniwala ako sa Diyos. Problem is, among them, only a few member, only some, they obey God's commandment. Naniniwala man sila sa Diyos, pero pag usapang pagsunod, kakaunti lamang ang gumagawa. You understand? Naintindihan niyo po? If we want to get God's miracle, see God's miracle, if we want to get God's blessing in your Christian life, not only faith, by your faith include obey Kung gusto obey ninyong God. makita o makuha yung himala ng Diyos sa inyong buhay, sa inyong Christian life, hindi lamang pananampalataya, kundi kasama nito, may pagsunod. Can you catch my point? What I'm Intindihan niyo saying? po. Nakukuha po ba? Among born-again Christian, only few they obey. They love to follow Jesus Christ. Sa mga mananampalatayang Kristiyano, kakaunti lamang sa kanila ang gustong sumunod. Although I believe God, I Kahit love naniniwala God, sa Diyos, mahal ko ang Diyos. Pero, that is problem. ito ang problema. So, Romans chapter 10, verse 17, Bible says, Roma, Kapitulo 10, versikulo 17, ganito pa sinasabi ng Biblia. because of disobedience, among us, some brothers and sisters, instead of grow up their faith, some they disappeared from the church. Kaya sa mga brothers and sisters, sa halip na lumago ang kanilang pananampalataya, ang iba sa kanila, naglalaho na lang. Instead of obey God's commandment, they commit adultery sin. They commit the secret sin. Sa halip na sila ay sumunod, ano ang nagagawa? Pangangalunya, sumusuway sa Diyos. One day, they will decided long decision, leave the church. Kaya isang araw, dadating na lang po ang maling pasya o desisyon, aalis sa church. Romans chapter 10, verse 17. Roma, Kapitulo 10, versikulo 17. Romans chapter 10, verse 17. Look at the screen. Tingnan niyo ho sa screen. Okay.
Basahin po natin na sabay-sabay. 3, 3, 2, 1. 1. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. That's why before obey to God, we needed to faith. Bago ang pagsunod sa Diyos, kailangan natin ng pananampalataya. Okay, listen. Makinig ho kayo. In order to see God's miracle, in order to receive God's blessing, we have to obey. Para matanggap natin yung pagpapala ng Diyos, kailangan nating sumunod. Before obey to God's commandment, we needed to have faith. Bago naman tayo sumunod, ang kailangan natin para makasunod, pananampalataya. To have a good faith, At para naman magkaroon ng maayos na pananampalataya, tamang pananampalataya, important is listen the word of ang importante ay yung pakikinig ng salita ng Diyos. Am I right? Tama ho ba? We have to listen attentively word of God day by day. Kailangan po, taimtim na nakikinig tayo ng salita ng Diyos araw-araw. Jeremiah chapter 22 verse 21. Sa Jeremias 22, versikulo 21. Jeremiah chapter 22 verse 21. Jeremias 22, versikulo 21. If you read this verse, you can know, you're able to know why somebody Christian life, someone's brother sister cannot grow up their Christian life. Kaya kapag habang binabasa niyo po ito, malalaman niyo po bakit ba yung ibang mga kapatid ay hindi nila magawang lumago. Jeremiah chapter 22 verse 21. Jeremias 22, versikulo 21. Look at the screen. Tingnan niyo ho sa screen. Or brothers, sisters, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y nagsalita sa iyong kasaganaan. Ngunit iyong sinabi, hindi ako makikinig. Ito na ang iyong pamumuhay mula sa iyong pagkabata, na hindi mo pinakinggan ang aking tinig. Although God said to them, although God taught them boldly, but they don't want to hear God's word of God. Kahit na matindi yung pagsasalita ng Diyos sa kanila, pero hindi nila nais na pakinggan yung salita ng Diyos. Can you understand? Naintindihan niyo po? The Bible said, but you said, I will not hear, I will not listen. Ngunit yung sinabi, hindi ako makikinig. This has been your manner from your youth. Ito ang iyong pamumuhay mula sa iyong pagkabata. This is your manner before God. Ito yung nakasanayan mo na, yung asal mo. That's why instead of faith, such kind of people have to listen. If they don't want to obey, they want to listen, instead of have a faith, just knowledge. Kaya kapag nakikinig sila, kapag nakapakinig na sila, sa halip na sumunod, sa halip na magkaroon ng pananampalataya, nagkaroon lang sila ng Just kaalaman. knowledge. Alam lang nila. That's why I cannot obey. Kaya hindi nila magawang makasunod. Although you are listening to today's sermon, word of God, but some will receive as the faith. Kaya, But some may get like just knowledge of Bible. kaya yung iba, nakikinig po kayo ngayon ng salita ng Diyos. Maring yung iba makatanggap ng pananampalataya, pero yung iba maring maging kaalaman lang to sa kanila. Actually, true obedience, real obedience is a decision, not just understanding. Kaya sa totoo lang, ang pananampalataya, yung pagsunod ay hindi po ito ay pananampalataya. Can you understand? Naintindihan niyo po? Real obedience is a decision, just not understanding. Kaya ang tunay na pagsunod, pagpasya mo ito, hindi po yung pangunawa. Among you, because of you are listening, just like just knowledge of Bible, that's why although understand, but they don't want to obey. Kaya kahit Because na of just yung mga knowledge. nakikinig, sabihin nila, naintindihan ko, naunawaan ko, pero hindi naman sila nagpapasya na sila ay sumunod. Tama po ba? Tama po ba? And last, working on the water, on the sea, means a holy life separated in the Word. At ang isa pa, na paglakad sa ibabaw ng tubig,
Ang ikapat na kahulugan ay yung mabuhay ng may kabanalan na humihiwalay sa mundo. So, sea means sin or the world and death. Kaya yung dagat, yung tubig na ito ay sumisimbolo sa kasalanan at mga makamundong bagay. So, falling the water means falling into sin, the sin and spiritual death. Kaya yung lumubog sa tubig, ito yung pagbagsak sa kasalanan, kamatayan ng espiritual. So, working on the sea means living a holy life separate in the world. Kaya yung paglakad sa ibabaw ng tubig, ito yung nabubuhay ka ng may kabanalan na hiwalay sa mundo. So, here, look. Tingnan niyo po ito. What is this? Ano ito? Sea, water means the world. Kaya ito, yung dagat, And sin. yung tubig, ito yung sumisimbolo sa mundo, kasalanan. And then here, you shall fall down, working on the sea. Means, do not fall down, fail the sin. Sa halip na lumubog, ayun po, nakakalakad sa ibabaw ng tubig, ibig sabihin ay huwag bumagsak sa kasalanan. Can you understand? Naintindihan niyo po. So working on the water, sea means living on holy life, separate the world. Kaya yung paglakad sa tubig, sa ibabaw ng tubig, ay yung namumuhay ka ng may kabanalan na hiwalay sa mundong ito. Actually, all the born-again Christian, we are living in the world. We are living in the world. Lahat ng mga born-again Christian, nabubuhay sila lahat sa mundo. But unbeliever and not the saved people go to hell. They enjoy it under the sea. Kaya po They yung, enjoy the sin under the sea. kaya yung mga hindi ligtas, nabubuhay sila sa mundong ito nang nagpapakasaya. Ini-enjoy yung kasalanan. But born-again Christian, really truly born-again Christian, although we are living in the world, but we are working under the sea. Can you catch my point? Kahit na tayo ay nabubuhay sa mundong ito, pero yung mga tunay na naipanganak na muli, nagagawa nilang lumalakad sa ibabaw ng dagat. Yeah. Actually, our nature, born-again Christian, we do not want to enjoy the world and worldly Yung things. pagiging likas ng isang Kristiyano na tunay ay hindi po talaga nag-e-enjoy sa mga makamundong bagay. But sometime, from time to time, today Matthew chapter 14, when the wind come, so when we see the difficult situation, circumstance, from time to time, we can fall down into Kaya the sea. minsan, kapag ka nadadanasan natin yung mga unos, yung malakas na hangin bagyo, minsan bumabagsak tayo. Can you understand? Naintindihan nyo? Like Peter, when we fall down into the sea, Kagaya ni Pedro, nung siya'y lumubog sa tubig, that time, instead of enjoy the worldly sin, instead of enjoying under the sea, we have to start, cry out, save me, save me. kaya sa halip In na, order to separate the under the sea. kagaya ni Pedro nung lumubog siya sa tubig, ganun din tayo. Kapag tayo'y bumagsak, sa halip na mas mag-enjoy tayo, sumigaw tayo sa Diyos para makatakas tayo mula doon sa kasalanan, mahiwalay tayo mula sa sanlibutan. You understand? Naintindihan nyo? So working on the sea means a holy life separate the world. Kaya yung paglakad sa ibabaw ng dagat sa tubig, ito po ay yung pamumuhay ng may kabanalan na hiwalay sa mundong ito. Actually, you know, Jesus Christ also, He was close the tax collector and prostitutes. And sometimes He stayed with them. Kaya alam nyo na si Jesus, siya'y naging lumapit din sa mga maniningil ng buwis, sa mga babae nagbebenta ng aliw, ganun po, mga makasalanan. Jesus Christ also, He stayed together, the sinner and the prostitutes. Maging sa mga makasalanan, maging sa babaeng nagbibili ng aliw, yun po, Although nananatili siya Jesus doon. Christ, He loved them, but He didn't enjoy the sin like them. Bagamat nandun ang Panginoong Jesus, minamahal niya sila, pero hindi siya nag-e-enjoy kasama ang mga yon. Can you understand? Naintindihan nyo? Let's go back, Matthew chapter 14. Balikan po natin yung ating nilagyan ng tanda, yung Mateo chapter 14. Important is Jesus Christ. We have to think life of Jesus Christ. Jesus Christ, He has lived
completely separated from the sin. Dapat po natin itong maintindihan na ang Panginoong Hesus, lubos talagang hiwalay ang kanyang pamumuhay sa mundong ito. Matthew chapter 14, verse 28. Mateo Kapitulo 14, versikulo 28. This is for both. Ito ay ibang And Peter. at yun ay si Pedro. Who is he? Sino naman ito? Who is he? Sino ito? Babae? Babae ba? Who is he? Sino siya? Sino yun? Sorry. Pasensya My na. drawing is very poor. Talagang Jesus Christ. Hindi po maayos sa aking pagkakadrawing. Si Jesus po yun. When Jesus Christ said to Peter, come, Nung sinabi ng Panginoong Jesus kay Pedro, halika, lumapit ka. come to stand in under the sea. Jesus Kaya- Christ said to them. And then, verse 28, Peter answered to Jesus Christ. When Jesus Christ called him, come. Nung tinawag ni Yesu Cristo, si Pedro ay, yung verse 28, ito ang kanyang sinabi. Matthew chapter 14, verse 28, brothers, sisters, let us read together. 3, 2, 1. Sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw iyan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. Actually, Peter, he desired to walk under the sea like Jesus Christ. Sa katotoo lang, si Pedro, naghahangad talaga siya. Nagnanais siya na lumakad sa ibabaw ng tubig, kagaya ni Jesus. That's why verse 28, Peter answered to Jesus Christ, tell me to come on the water. Kaya sabi dito ni Pedro, ipag-utos mo na lumapit sa iyo sa ibabaw Yes. ng tubig. That's why Jesus Christ allowed him to work under the sea. Kaya pinahintulutan siya ng Panginoong Jesus na lumakad sa ibabaw ng tubig. Romans chapter 12, verse 2. Sa Roma, Kapitulo 12, versikulo 2, Okay, do not open the Bible. huwag niyo na pong buksan sa Romans Biblia. chapter 12, verse 2. Sa Roma 12, versikulo 2. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Do not conform to this world. Sabi, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito. And Leviticus, verse 20, verse 26. Sa Levitico 20, Do not 26. open the Bible. Huwag niyo na pong buksan. Leviticus 20, verse 26. Sa Levitico 20, versikulo 26, Look at the screen. tingnan niyo po sa screen. Verse 20, verse 26. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo'y magpakabanal sa akin, sapagkat akong Panginoon ay banal, at kayo'y ibinukod ko sa mga bayan, upang kayo'y maging akin. I have separated you from the nation. From the nation means from the water. From the world. Kay- I have to separate from the water. One word. Kay ibinukod ko sa mga bayan. Ibig sabihin, ibinukod ko na kayo, inihiwalay ko kayo doon sa tubig. You understand? Naintindihan niyo po? It means save. Jesus Christ saved the sinner. Ibig sabihin, iniligtas ng Panginoong Hesus ang makasalanan. So do not enjoy the worldly things. Kaya wag ho kayong If you are mag-enjoy. truly born again Kung Christian. kayo tunay na mga naipanganak na muli, hindi kayo mag-enjoy sa mga... And Bible says makasanlibutan. about our identity in the world. At sinasabi din ng Biblia ang ating pagkakakilanlan sa sanlibutan ito. Matthew chapter 5. Tingnan nyo, Mateo Let's Kapitulo open the 5. Bible. Matthew chapter 5. Mateo Kapitulo 5. God separated us from the world. God saved us from the eternal sin. And God said to us about our identity in the Kaya world. inihiwalay tayo ng Diyos sa sanlibutan ito dahil nga iniligtas tayo mula sa sanlibutan ito. Kaya ito yung nais niyang sabihin sa atin kung ano tayo sa sanlibutan ito. Matthew chapter 5, verse 13 hanggang 16. Mateo Kapitulo 5, mula po versikulo 13 hanggang versikulo 16.
Matthew chapter 5 verse 13 hanggang 16. Brothers, sisters, shall we read together? 3, 2, 1. Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, paano maibabalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi nila sinisindihan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. So Jesus Christ, He did not call us to compromise of the world. Kaya hindi tayo tinawag ng Panginoong Hesus upang makipagkasundo sa sanlibutan. Jesus Christ saved us from the world. Iniligtas tayo ng Panginoon mula sa sanlibutan. Jesus Christ called this Peter to stand on the sea. Tinawag ng Panginoong Hesus si Pedro upang tumayo, lumakad sa ibabaw ng tubig. So instead of enjoy the worldly things under the sea as like unbeliever, sinner, we have to save the lost soul. Sa halip na tayo'y magsaya, kagaya ng mga hindi mananampalataya na nag-e-enjoy sa mga kasalanan, ang dapat nating gawin ay iligtas sila mula sa sanlibutan. Can you understand? Naiintindihan niyo po? If we enjoy the worldly things under the sea, how we can save others? Kung tayo mismo ay yung nag-e-enjoy doon sa mga makamundong bagay, sa ilalim ng dagat, paano natin sila maililigtas? Remember, our destiny, we are light of the world. We are salt. Tandaan niyo po ang ating kalagayan ay tayo po yung asin at ilaw ng sanlibutan. You understand? Naintindihan niyo po? Brothers and sisters, the sea is very salty, but the fish in the sea is not salty, right? Alam niyo po, mga kapatid, yung dagat, napakaalat nito. Pero alam niyo ba, yung isda doon sa ilalim ng dagat ay hindi po siya maalat. Because the sea water does not go into the fish body, inside the Dahil body. yung alat o yung tubig ng dagat ay hindi nakakapasok sa loob ng isda. Can you understand? Naintindihan niyo ba? Although fish is living in the under the sea, although he drinks the salty sea water, but the fish, the body is not salty because there is no sin. The fish do not enjoy the sin. Kaya kahit na po yung isda ay nakatira doon sa loob ng dagat, sa ilalim ng dagat, pero bagamat may nakakapasok na tubig ng dagat, pero dahil nga walang kasalanan, hindi po, kagaya ng walang kasalanan, kaya siya ay hindi maalat. Yung loob niya ay hindi maalat. This is we called holiness. Kaya ito yung tinatawag na kabanalan. It means this is the faith that working on the sea. Kaya ito po yung pananampalataya na lumalakad sa ibabaw ng dagat o tubig. We have to think, why God saved you? Kaya dapat isipin natin, bakit ba iniligtas ka ng Not Diyos? only you enter the kingdom of heaven, but also to save your beloved family. Hindi lamang Through iniligtas ka para makapunta ka sa langit, kundi sa pamamagitan mo, mailigtas din yung iba mong mga minamahal sa buhay. In order to save your beloved family, friend, and relative, the Bible says, 1 Thessalonians chapter 4. Kaya upang mailigtas mo yung iyong mga kaibigan, mga kamag-anak, sinasabi ng Biblia dun sa 1 Thessalonica Kapitulo 4. The Bible says you have to live as like this. Kaya In order to save your beloved friend and family and relative. sinasabi ng Biblia, upang mailigtas mo yung mga kaibigan, yung mga kamag-anak, ay kailangan mamuhay ka ng kagaya nito. 1 Thessalonians chapter 4, verse 3, look at the screen. Tingnan nyo na lamang po sa screen, 1 Thessalonica 4, versikulo 3. Brothers and sisters, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y umiiwas sa pakikiapid. Yeah, this is the will of God.
your sanctification that you should abstain from sexual immorality. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal na kayo umiiwas sa pakikiapid. You understand? Naiintindihan niyo? Bible says, Ito ang sabi ng Biblia. to save your friend, Upang mailigtas relative, yung mga kaibigan mo, beloved your kamag-anak, family. mga minamahal mo. if, according to Bible, if we enjoy sexual immorality, however to save the lost soul, Kung your friend? ine-enjoy natin yung mga immoralidad, kagaya ng pakikiapid, paano natin maililigtas yung ating mga minamahal? Because of your hidden sin, secret sin, that's why God lost the valuable lost soul. Dahil sa iyong mga sikretong kasalanan, dahil dyan, nawawala yung iyong pagliligtas sa mga ligaw na Am I kaluluwa. right? Tama ho ba? Tama po ba? That is, after we were saved, we can never become one with the world. Kaya matapos nating maligtas, hindi na natin magagawa na makipagkaisa pa sa sanlibutan. There are two kinds of bird under the sea, under the water. May dalawang klase ng bangka o barko sa dagat. Two kinds of. Dalawang One is klase, halimbawa. cruise ship. Yung cruise The ship other na tinatawag. is cruise boat. May cruise ship na tinatawag, yung madaming mga kalayawan doon sa barkong iyon, at yung isa naman ay parang ordinaryong bangka. Can you understand? Naintindihan nyo? Actually, many born-again Christians try to enjoy the world like riding the cruise ship. Kaya, kagaya ng cruise ship, marami po mga tao nag enjoy sa ganong klaseng ng barko. Actually, the cruise ship's purpose is pleasure. Kaya kasiyahan, ito yung layunin ng cruise ship. But this cruise boat save life. Pero yung rescue boat, itong bangkang ito ginagamit para magligtas. That's why we have to be the rescue boat. Kaya dapat ay maging kagaya tayo ng rescue boat, yung bangkang nagliligtas. You understand? Naintindihan nyo ba? That's why we also, like Jesus Christ, we have to try to working on the sea. Kagaya ni Jesus Christ, kailangan nating lumakad sa ibabaw ng tubig. So working on the sea is very important meaning for the message. Kaya yung paglakad sa ibabaw ng tubig, mayroon po itong napakamakabuluhan, mahalagang aral. Summarize. Bilang buod, The lessons of working on the sea are, first, the God who saved us is Almighty. kaya yung mga aral na nakita po natin sa paglakad sa ibabaw ng tubig ay una, yung Diyos na nagligtas sa atin, yung makapangyarihan sa lahat. And second lesson of the working on the sea, second, a focus of faith is looking only at the Lord God. Ang ikalawa ay yung magtuon sa pananampalataya na ang pinagmamasdan o ang tinitingnan lamang ay ang Panginoon. And third, it means one step of obedience. Kaya ikatlo, isang hakbang para sa pagsunod. First step, obedience. Kaya isang paghakbang sa pagsunod. And last, first, it means separate and holy life. Ikaapat, yung huli po, ang kahulugan, humiwalay, mamuhay ng may kabanalan. Because when God call you, when we face the circumstance and difficult situation like a storm, like today, instead of we see the wind, instead of focus the wind, instead of see the temptation, worldly things, we have to focus only Jesus Christ. Kaya, kapag naharap tayo sa bagyo, kagaya ngayon, may hinaharap tayong bagyo, sari-saring kahirapan, sa halip na doon tayo magtuon, huwag natin tingnan ang hangin. Ang tingnan natin, ang pagtuunan natin, ang pagmasdan natin, ay ang Panginoong Every Jesus. Sunday, when God call you, come and listen. Come and hear the word of God first. Boldly, we have to attend the church to listen the word of God. Kaya pag linggo, To get faith. kapag tinatawag ka ng Diyos, pumunta ka, kailangan taimtim, makinig tayo ng salita ng Diyos para magkaroon ka ng pananampalataya. When God call us to listen the word of God, and after we listen, we can get the faith, true faith, not knowledge Bible,
And then we can start obedience. Kapag tinawag tayo ng Panginoong Jesus upang makinig ng salita ng Diyos, taimtim tayo makinig, at kapag ganoon po, magkakaroon tayo ng pananampalataya. Hindi dapat kaalaman, kundi pananampalataya, at kapag meron na tayo noon, magagawa po nating sumunod. And then finally, we can see God's miracle. We can gain the God's blessing. Bilang resulta po, sa huli, makikita natin yung pagpapala ng Diyos, yung mga himala ng Diyos sa ating buhay. Manalangin po tayo. Tayo pong lahat ay manalangin. Our Heavenly Father, God who loved us and saved us, thank you for giving us great time to listen your lessons. Although the difficult situation like a storm are surround us. Ama namin Diyos sa langit na sa amin ay nagmamahal. Salamat po sa napakadakilang oras na ibinigay niyo sa amin kahit na po marami kaming pinagdadaanan, kahirapan. We want to get more your true love and true faith and true wisdom so that we want to work every day, day by day, on the sea. Nais po namin makakuha ng pag-ibig, pananampalataya, na nang sa gayon po ay magkaroon kami ng karunungan upang makalakad kami sa ibabaw ng dagat. Oh Lord, if there are some brothers, sisters who fall down under the sea because of sin problem or something, reason, please save them and separate them so that they are able to work under the sea. Kaya kung may mga kapatid man sa amin na nahulog sa sanlibutan kagaya sa dagat, ay nawa ay iligtas mo sila, sa gayon po ay makapanumbalik sila. Once more, give us great time to learn Matthew chapter 4, and we pray in the name of Jesus Christ. Salamat po sa napakadakilang pagkakataon ito na napag-aralan namin yung Mateo Kapitulo 14, at ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.